Dahil ang message ng Lord para sa atin is all about yung theme natin na upgrade. Sabihin mo nga, upgrade. Okay? Sino po dito ang gustong-gusto ng upgrade? Okay, how about downgrade? Diba? Gusto natin ng upgrade, no? Gusto natin yung progression. Bagaman progression. Gusto natin merong nagpo-progress sa mga ginagawa natin. Gusto natin may nagpo-progress sa mga magagandang bagay na nararanasan natin galing sa Panginoon. Amen ba? And so right now, we have this theme, no? Matagal na pong theme na upgrade. At ito po yung ating mensahe naman ngayon, it's fire upgrade. Sabihin mga fire upgrade. Fire upgrade. Yan, gusto po natin na yung ating fire, okay? Ibaga tayong fire, it's our passion. Yung passion natin sa Panginoon mag-upgrade. Sino po dito yung gusto ng ganon? We want our fire for the Lord mag-upgrade siya. Ayaw po natin ng fire na pundi-pundi, okay? Ano yun? Anong tawag nito? Spark? Ayaw natin yung spark lang na ilaw, tama ba? Ayaw natin yun. What we want is a flaming fire. Sino po dito yung gusto ng flaming fire for the Lord? Amen, okay? So tayo po, gusto ko ng bawat sa atin, gusto ko kasi pag ako yung nag-share, I want the participation of you, no? Bakit? Para hindi po kayo makatulog at makasunod. Yan, makasunod sa atin pong sinishare na word ni God sa oras na ito. So if you agree with what I'm saying, you can say amen. Amen po ba? Yan, mag-amen po tayo or mag-yes tayo or mag-praise the Lord, thank you Lord, pwede po yun. So that we can have this, enthusiastic na time as we are hearing the word of God this morning. Yun, at ating pong verse ay mahanapan natin sa 2 Timothy chapter 1, verse 6. Okay? 2 Timothy chapter 1, verse 6. Okay. Yun. Basahin natin. Ayan, nandyan sa ating screen. Can we read it all together? 2 Timothy 1:6. I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of hands. So yan po na verse ay sinasabi yan ni Paul kay Timothy. No? Si Paul, siya po yung spiritual father ni Timothy, or si Paul, siya yung nagme-mentor kay Timothy. Siya ang nagtuturo kay Timothy. In this verse, or this letter, okay, specifically, this is a letter that is addressed to Timothy. No? Sinusulatan ni Paul itong si Timothy nung siya ay nasa kulungan, at ito yung kanyang sinabi na mga words kay Timothy. And kung titignan po natin yung letters niya for Timothy, from 1 Timothy to 2 Timothy, yung mga letters po na yan ay sinulat niya during the time na siya po ay alam na niya na malapit na siyang mamatay. Okay, malapit na siyang mamatay sa mga pagkakataon na ito. And he's writing this letter to Timothy knowing what Timothy's condition is. Okay? Alam niya kung ano ang nangyayari kay Timothy. Alam din niya kung ano yung mga nangyayari sa churches. That's why Paul is writing letters to the churches. So aside from this letter, madaming mga letters si Paul, but it is addressed to churches. Okay? Naka-address po siya sa mga churches. At sa pagkakataon po na ito, itong letter na ito ay na-address niya specifically to one person. Hindi sa isang buong grupo, but he is addressing this letter to one person, and that person is named Timothy. Timothy ang pangalan niya. And so sabi niya rito, for this reason, no, na ako ay dahil sa mga bagay na to na binanggit ko, magsimula siyempre sa verse 1 hanggang sa verse 5, sabi niya rito, for this reason, I remind you. Sabihin mo sa katabi mo, reminder daw kapatid. Okay? Reminder, okay? I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. And Paul is talking to us, no? Talking to us na kailangan pag-alabin mo yung apoy sa puso mo ngayon. Okay? Kailangan, God is reminding each and every one of us, not only Timothy, during this time na I know that Paul knows na hindi ganon ka-on fire si Timothy sa mga time na to. Hindi ka naman susulatan ng ganyan na sasabihin, I remind you to fan the flame. Palagipaksi ka, apay nga palagipam dyan may isang tao. Because sometimes, or maybe nakikita mo na hindi nangyayari yun sa kanya.
Okay? That's why you are reminding that person. So Paul here is reminding Timothy, no, na i-fan niya yung flame ng gift ni Lord or fan the flame of that passion for the Lord. Okay? And sino po dito nga amin na somehow tayo po ay mga Kristiyano na minsan umaapoy, minsan hindi. Okay? Sino po umaamin? Tas ng kamay. Okay? Minsan, di ba? Umaapoy tayo, minsan hindi. Sa Panginoon, talagang hindi siya nagkukulang sa buhay ng bawat isa. Do you believe that the message of the Lord is for you today? Yes, this is the message for each and every one of us today. Kasi umaamin po tayo, no? Lahat tayo, sabihin mo nga lahat. Okay, lahat tayo nakakaranas ng highs and lows of our faith in the Lord. Tama ba? Nakakaranas po tayo na minsan ang ating pananampalataya mataas, minsan mababa, or yung ating apoy, yung ating passion for the Lord, minsan nasa highest level, pero days after, bakit biglang bumagsak, diba? Parang Sunday service, hanggang sa nag-training ka, wow, thank you Lord, diba? Parang sasabihin mo, yung buhay ko para lamang sa iyo, Panginoon. No, ang aking buhay isisilbi ko sa iyo. Pero pagdating ng ilang araw, bakit ganito? Bakit nag-fail ka na naman? No? Bakit hindi mo na naman nagawa kung ano yung pinapagawa ni Lord sa iyo? Or why is that fire inside of your heart, no, hindi na siya ganon ka on fire that day, no? Nasabi mo sa Panginoon, surrender ko na sa iyo lahat. And sa buhay ni Timothy, Timothy is a young minister, okay? Young minister si Timothy sa time po na ito, and this is what Paul is saying to Timothy. Sino po dito yung sa kanya pong Christian life mukhang bago pa lang sa Christianity? Okay, wala pang years na siya ay nagsisilbi sa Lord. Okay, sino naman po dito yung 10 years na Christian? 5 years na Christian? 5 years and below? 10 years and below? Okay, 15 years and below? 20 years and below? Saan ba kayo? Okay, mukhang hindi na nila bilang. Kailan ba talaga, no? When is that moment that I have given my life to the Lord? Pero naniniwala po ako, anuman yung season natin, whether we are early Christians, whether tayo pa ay matagal na sa pananampalataya, sometimes it happens. Tama ba? Sometimes it happens. Parang mataas yung fire mo sa Panginoon, pero bakit pagdating ng isang buwan, pagdating ng isang taon, bakit parang bumababa yung atin po passion for the Lord or our fire of faith for the Lord? But right now here, no, sa pagkakataon po na ito, this is the message of God for each and every one of us, reminding us once again to fan into flame that passion for the Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, fan into flame. Okay, sino po ang sinasabihan sinasabihan niya si Timothy? Mismong si Timothy, siya ang merong so na ngay daan iti responsibility. Okay, sabihin mga responsibility. Siya ang merong responsibility to fan into flame. Siya po yung dapat na mag-fan into flame doon sa na-kindle na fire sa kanya through the laying on of hands of Paul. Okay? At dito po, gusto kong makita natin that Paul, through this letter, gusto niya tayong turuan, katulad ng gusto niyang pagtuturo kay Timothy, kung paano ba talaga natin ma-fan into flame yung atin pong passion for the Lord. Parang ganito yun. Sino po dito yung mga nakapag-camping na? Sino nakatry ng camping? Youth camp, ganyan, or bonfire, di ba? May mga ginagawa po tayong ganoon. No, pagdating sa campsite, ano yung pinaka-favorite na gustong-gusto nyong ginagawa doon? Bonfire. Okay, so tama nga, no? Bonfire. Because somehow, bonfire, yung paglilit ng fire, no? Yung di ba, fire nga, maka-ada iti light, no? Nakaka-experience tayo ng light, and then somehow, nakaka-experience din tayo ng warmth. Kapag nandun tayo doon sa bundok na medyo malamig, mahangin, ganyan. When it comes the nighttime, ginagawa natin yung bonfire na yun. And hindi lamang yun, when we have a bonfire, di ba dahil attracted yun sa bawat isa na nagka-camping, lumalapit sila doon sa fire. Tama ba? Lumalapit ang mga bawat nagka-camping doon sa fire, and we enjoy the fellowship of one another.
We are enjoying the togetherness. Ni-enjoy natin na tayo ay naglalagay ng wood doon sa apoy para nakikita natin na umaapoy yung ating pong fire doon sa gitna. And ganun pala sa atin ding Christian life. It is likened to yung tayo ay nag-bonfire. Okay? Yung Christian life natin na somehow, kung hindi po natin lalagyan yon ng wood, kung hindi tayo maglalagay ng something to let the fire burn, mamamatay yung fire. Tama po ba? Pag hindi tayo maglalagay ng something in that, like wood, no? Na yun naman yung talagang nag-delete ng fire, nagdadala ng flames, magda-die down yung fire. So sa atin po, it's our responsibility to do that. And that is why Paul is reminding Timothy that you have to do something. Sabihin mo sa katabi mo, you have to do something. Okay, you have to do something. Meron kang kailangan gawin. Meron tayong kailangan gawin. Meron tayong effort na dapat pong gawin sa atin pong Christian life. Nang sa gayon, yung apoy ng ating pananampalataya ay maglagablab. And you know what? Kung tayo po ay mga Kristiyano, hindi ko alam kung good news or bad news ito. It's a good news na ikaw ay isang Kristiyano. But the moment that you come to Christ or the moment na ikaw nagdi-desire na talagang mag-100% ka na susunod sa Panginoon, the good news and the bad news is that the enemy will come after you or come attacking you more than he has before you have decided to do that. Right? Pag ikaw nagde-desire ka, kaya kapag pumunta ka sa conference or pagka pumunta ka sa Sunday service, di ba, wow, nag-worship ka, din umiyak ka sa Panginoon, nag-repent ka sa mga kasalanan mo, and you said, Lord, iba na talaga to. Okay? Bukas ito na talagang gagawin ko. Bukas magde-devotion na ako. Bukas talagang todo mag-worship na ako. And we have our prayer and fasting for today para sa atin pong encounter. At sabi mo, yes Lord, oo, magpa-fasting talaga ako. It will never be like before na nag-fail ako sa aking fasting. Magpa-participate talaga ako dito. And talagang gagawin ko yung very best ko. And the moment that you are saying that, or the moment that you have totally given your life to the Lord, the enemy will come attacking you double. Okay? The enemy is after you. Nagiging target ka ng kaaway. Sabihin mo nga sa katabi mo, target ka pala. Okay? That's why kahit ngayon, tina-target ka na niya. Okay? Tina-target ka na niya. And the enemy, ganun po mag-work ang kaaway because ang kaaway natin, he is the thief. Diba? He is the one who destroys and he is the one who kills. And that's the purpose of the enemy. Gusto niya talaga na sirain yung pananampalataya ng bawat isa sa atin. Gusto ng kaaway na patayin yung pananampalataya ng bawat isa po sa amin. And so that is why ang bawat isa sa atin, we have to do something that we are really to put woods, may gagawin talaga tayo para maglagablab po yung ating pananampalataya. You remember the story of the Israelites, okay? Naalala niyo yung story ng Israelites when they were in slavery to Egypt. Okay? Itong mga Israelites na to, they are the chosen people of God. They are in slavery in Egypt. And may pagkakataon na umiyak sila sa Panginoon at dininig ng Panginoon yung kanilang panalangin. And so God wants to deliver them. And then yung Pharaoh doon sa Egypt, ayaw niya. Okay? Ayaw niyang palabasin ba? Yeah. Ayaw niyang i-release, ayaw niyang palabasin itong mga Israelites because pagka ginawa niya yun, mawawalan na sila ng slaves. Mawawalan na sila ng mga tao to produce what they wanted to produce. Okay? It will be a loss for them. So Pharaoh doesn't want that to happen. At for lots of times na nagkaroon ng plague, may mga bagay-bagay na nangyari doon sa Egypt. And until the last, yung huling bagay na ginawa ng Panginoon, that He let their firstborn die, na namatay yung firstborn doon sa Egypt ng mga Egyptians. Doon na nag-isip itong si Pharaoh, sabihin mga Pharaoh. Okay, nag-isip si Pharaoh and he let them out, Hinayaan niya silang lumabas doon sa Egypt. But on their way, sabihin mo sa on their way. But on their way to the promised land, anong ginawa ni Pharaoh? Hinahabol niya sila, di ba? Yes, pinalabas nga, pero
hinabol ng kanyang mga armies. Itong mga Israelites. Hinabol niya sila, and then, nung nandun na sila sa yung mga Israelites na to, Adadan Isayan ti Igiti Sea. Okay? And that is what we call now Red Sea. Tama ba? Wala na silang mapupuntahan. If they will go, pagka talagang agtuloy na i-journey na, ano mangyayari sa kanila? They will be drawn in the sea. At kapag ka naman babalik sila, may humahabol sa kanila ng mga Egyptians that would be killing them. Okay, so sabi ng mga Egyptians na ito, ay mga Israelites na to, ano ba Moses, dinala mo kami dito para lang pala mamatay? Diba? God wants to deliver them. God delivered them from the hands of the Egyptians who made them slaves, no? At gusto ni Lord na palayaan sila at dalhin sila sa promised land. But then when they come across, okay, when they come across this difficulty, nung nandun sila sa punto ng difficulty, anong sabi nila? Bakit papatayin mo ba kami dito? Okay? Pinalabas mo lang pala kami sa Egypt parang nang sa gayon ay mamatay kami dito. That was their, yun yung kanilang reklamo kay Moses. Pero buti na lang, no? Nag-pray si Moses. Sabi ni God sa kanya, anong ginagawa mo? Stretch your staff, no? At pwede na kayong lumakad dyan. And so, na-divide yung Red Sea. And this is Israelites, no? Nakalampas po sila. And they continued the journey going to the promised land. So after that, sila ay nag-worship kay Lord. So parang ganun din po sa buhay ng bawat isa sa atin, no? As we are deciding, no, habang tayo po ay nagde-desire na talagang lumapit sa Panginoon, when we are walking in fulfilling the call of God in our lives, yung pagkatawag po ng Panginoon sa buhay natin, meron at merong attack ang kaaway. There is an attack and there will always be an attack dahil hindi gusto ng kaaway. Sabihin mga hindi gusto. Okay? Hindi gusto ng kaaway na kumawala ka sa kanyang bondage. Hindi gusto ng kaaway na kumawala ka doon sa kanyang panlilinlang sa'yo. Hindi gusto ng kaaway na tayo po ay makararanas ng freedom, ng healing, no? Makaranas ng talagang makareceive po ng visions coming from the Lord. For us to really be able to experience more and more of God in our lives. Ayaw po yon ng kaaway. Kaya gumagawa siya. Kaya kung makikita nyo, pag ikaw bago ka pa lang na mananampalataya sa Panginoon or tumagal ka na, nakikita mo bakit parang napupull away ka doon sa dati mong ginagawa. Diba? Dati, sinurrender mo naman na ang social media. Okay, dati sinurrender mo naman na ang mga matagal na pag-review sa social media. Okay, dati sinurrender mo naman na ang pornography. Okay, dati sinurrender mo naman na ang gamings. Okay, gamings, violence, no? Sinurrender na po natin 'yon. Or ano pa ba? Dati sinurrender mo na yung mga vices mo. But why are you being pulled back once again? Dati, sabi mo, Lord, I will commit this day unto you. Pero bakit ngayon parang sobrang nabibisi ka na ulit? Di ba? Bakit nung ikaw nagde-decide na apay nga kaslang DJ ubing mo, kaslang imbis nga ikakaranat mo, parang mas gumagrabe yung mga nangyayari sa kanila. When you are committing yourself unto the Lord, bakit parang yung mga bagay-bagay hindi nagiging maganda yung nangyayari? No? When you are committing yourself to the Lord para ibigay mo kung ano yung dapat na para sa Panginoon, nakikita mo naman parang nawawalan ka. Bakit parang nawawalan ka? Hindi mo na-experience what you have expected that God would do. So yun po ang ating buhay, no? Na talagang ang kaaway, He will do everything He can para nang sa gayon ay hindi po tayo mag-apoy sa Panginoon. That's why if you are this person na kinakausap ng Panginoon sa oras po na ito, and you have committed something unto the Lord, no? Tayo po ay nag-commit ng bagay sa Panginoon, be reminded of your commitment to the Lord. No? Be reminded of what you have committed to the Lord. Kasi hindi mo aasahan na kaya lang ang kaaway na wala siyang gagawin kapag ikaw talaga gusto mong sumunod sa Panginoon. Bakit? Kasi alam ng kaaway that when you truly follow God, pag ikaw talaga sumunod ka ng todo sa Panginoon, you will experience breakthroughs upon breakthroughs, you will experience acceleration upon acceleration, you will experience harvest in your life. Okay, may experience talaga yun. And ayaw ng kaaway na maranasan mo yun. Sasabihin ko po sa bawat isa sa atin, you haven't
We haven't come yet to the point. Okay? Hindi pa tayo nakakarating. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka pa nakakarating. Okay? Okay? Do not quit too soon. Okay? Huwag po tayong mag-quit. No? Hindi pa natin nakikita yung talagang fullness of the glory of God sa ating buhay. Did you know that until you are still living here on earth, there is that glory. Meron talagang gustong iparanas si Lord sa buhay mo na hindi mo pa nararanasan before. That you haven't yet experienced before in your life. No, napaka-great pa po ng gustong paranas ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. But the devil would really want to stop you. Nagsisimula ka pa lang, ipigilan ka na niya. Sino po dito yung parang simula, okay? Simula, okay? And then you come here, and then balik ulit, no? Magsisimula ka na naman. Balik ulit, magsisimula ka na naman. Kasi hindi tayo nagtuloy-tuloy. Okay? Pero kaya nga sabi dito ni Paul, Timothy, hey, wake up! Okay? Sabihin mo sa katabi mong natutulog na, hey, wake up! Okay? Ayan. Hey, wake up, no? Magising po tayo that we, in this last days of the last days, kailangan kong we really take it seriously. Kasi hindi po naglalaro ang kaaway natin. Our enemy is not playing games. No, the enemy is serious in his business. Ang tanong po sa atin, are we also serious? Okay, seryoso ba tayo sa ating pong pagsunod sa Panginoon? Seryoso din ba talaga tayo sa ating commitment sa Lord? Seryoso ba talaga tayo sa pagbibigay ng ating buhay sa Panginoon? Are we really serious in that matter? Okay, so dito po sa church natin, no, kung titignan natin, there is this relationship between Paul and then Timothy. Praise God. Sabihin mga praise God. And you know, here sa church din po natin, may ganitong nangyayari. Okay? Meron po tayong tinatawag na disciple and then discipler. Meron din po tayong tinatawag na cell leader at saka cell member. Okay? Meron po tayong tinatawag na nagme-mentor at saka mentee. What are we saying here? No? Sa church po na ito, this is a discipleship church. This is a cell church. Na ang ginagawa po natin, meron dapat tumatayong Paul at meron din tumatayong Timothy sa buhay natin. Amen po ba? Okay, amen ba? And so, because it's very important, you cannot do it alone. Sabihin mo, you cannot do it alone. Hindi po natin kayang mag-isa ito. Merong kaaway na palaging nagbabantay sa bawat isa sa atin. Na ang gusto niya lang ay para bumagsak po tayo. And so we cannot do it alone. Yes, kailangan po natin ang Panginoon first and foremost, but the Lord designs as well na meron pong tumatayong Paul sa buhay natin at meron ding tumatayong Timothy sa buhay natin. Ano pong ibig kong sabihin? No? Tayo po dapat, no, na mga nauna rin na mga mananampalataya, alam niyo ba na merong nag-pray sa inyo? Bago kayo, may mga nag-pray sa atin, bago tayo nakakilala sa Panginoon, merong mga umiyak para sa atin, meron din pong mga nag-share ng gospel sa atin, kaya po tayo nakakilala sa Panginoon. Amen ba? Or bigla ka na lang nagulat pagising mo, believer ka na. Diba? Meron pong umiyak, merong nag-pray, meron pong nag-invite, meron pong nagbigay ng time, no? Para puntahan ka, bisitahin ka, para ipag-pray ka, puntahan ka at para invite ka, merong nag-text, merong tumawag, tama po ba? Sa mga first-timers, how did you came here? Dahil merong nag-message, merong nag-invite, di ba? Meron pong naglaan ng time at merong umisip sa inyo na hindi lang kanyang sarili ang inisip. Ouch. Diba? Merong nakaisip sa inyo na hindi lang nila sarili ang inisip nila. Do you realize that? That these people, they are not only thinking, hindi lang po sila nag-iisip sa sarili lang nila, pero iniisip nila ikaw. Iniisip nila ibang tao. And so, Paul, tayo po sana na mga nakakilala sa Panginoon, maging Paul tayo sa mga sumusunod. Sabihin mga sa katabi mo, maging Paul ka naman. Diba? Kung ginawa sa'yo, ipasa mo naman. Diba? Maging Paul po tayo sa mga sumusunod. Ibig sabihin, meron po sanang Timothy sa buhay natin. At ako mga imot itikas, meron din dapat tayong pinagpipray, meron din tayong mga ini-invite, no? Meron din sana tayong mga sinesharean ng word ni Lord. Amen po ba? And
sana rin merong Paul sa buhay natin. Ano ibig sabihin nun? Meron din sana yung mga tao, no, na nagpapaalala sa atin. So kung titignan natin dito, Timothy is being reminded by Paul. Okay, may Paul sa buhay niya nagpapaalala, may Paul sa buhay niya na nagpipray, may Paul sa buhay niya rin na nagtuturo sa kanya. And so that is yun dapat yung siyang view or yung view ng ating Christian life. So sino po dito ang excited? Or sino dito yung may mga Paul sa buhay nila? Sino ang mga may cell leaders? Tas ng kamay? May mga pastor at least. Okay? Okay? Sino po dito yung mga meron namang Timothy sa buhay nila? Merong pinagpipray, kahit paano may pinagpray ka, diba? Meron ka rin namang, yes, praise the Lord. Ayan, palakpakan naman po natin. Can we just clap our hands to each and every one that is here today, lalong-lalo na po sa ating mga cell leaders, no? I just want to really appreciate as well, mga cell leaders po natin dito sa church, or yung mga nag-i-invite, yung mga hindi lang sarili ang mga iniisip, dahil kung wala sila, wala pong nadadagdag sa atin. Okay? Wala pong nadadagdag sa atin. Wala pong mga kasama tayong mga bago na dumadalo rito kung walang mga katulad nila. So palakpakan naman po natin ang Diyos sa kanilang buhay. Now we praise God because of their lives. No? Kasi kung wala sila, wala yung mga taong nauna sa atin na umisip sa atin, wala po tayo ngayon dito. So sana ganun din po yung ating gagawin. Okay? So now, ano ba yung pinakita ni Paul kay Timothy na way para nang sa gayon po, hindi lamang po parang spark yung ating apoy, kundi magiging flame yung pag-aapoy po natin sa Panginoon. Okay, number 1. Okay, unang-una po is that makikita natin siya sa 2 Timothy chapter 1 verse 1. Okay, basahin po natin. Ayan, okay? So sabi niya, go, 2 Timothy 1 verse 1. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, according to the promise of life in Christ Jesus. So, siya yung nagsasabi, ako nagsusulat nito, I am Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, according to the promise of life in Christ Jesus. So, sinasabi po ni Paul na siya ay apostle ni God dito. Okay? Ano yung pa natin dyan? I have promises in spite of problems. So dito po sa verse na ito makikita natin na si Apostle Paul, sino po dito yung mga parang we appreciate or tinitingala natin mga apostle? Yeah, we appreciate Paul, di ba? As an apostle. Okay? Natitingala natin, pati yung mga apostles, 12 apostles, sina Mark, Matthew, John, tama ba? We appreciate those people at gusto natin na parang, wow, ang galing naman. They were apostles. They have done something great for the Lord. And their faith is something na gusto natin na magkaroon din tayo ng kanilang pananampalataya. Pero kung titignan natin dito, Paul stating that he is an apostle of Christ means greater than yung iniisip natin. Means deeper than yung iniisip natin. Hindi po yung title, hindi po yung name na yan because at their time, during their time, no, ang apostle po, sila yung mga pinapersecute. Ang mga apostle po, sila yung mga kinukulong. Ang mga apostle po, hindi po madali yung kanilang pamumuhay. Diba? Kung titingnan natin, they were martyred, no? Yung mga apostles na ni Jesus Christ na they were martyred, no? Namatay sila because of their sharing the gospel, namatay sila ng pagkamatay na hindi nila deserve, okay? Sa mata ng tao. They do not deserve to die. Yung mga ganoong klase ng pagkamatay. Maganda yung kanilang ginagawa. It's because they love God and they love people, kaya sila nag-share ng gospel, kaya sila gumagawa ng ginagawa nila. But then, ang balik sa kanila is death. Ang balik sa kanila is judgment. Ang balik sa kanila is persecution. Ang balik sa kanila is beatings, no? Yun po, yung balik sa mga taong ito. As they are sharing the gospel, as they are obeying the word, the Lord, no? Ino-obey nila yung word ni God sa kanila, as an apostle, hindi po magmadali. And at this point, no, nang sinusulat po ni Paul itong letter na ito,
He is in prison. Sabihin mo nga, he is in prison. Ang buhay po ng mga apostol, hindi buhay na hayahay. It's a life that is full of problems. It's a life that is full of pressure. Sabihin mo nga pressure. Sino po dito nakaranas na ng pressure? Okay, sino po dito nakaranas na ng matindi? Okay, sa kanyang pagsisilbi sa Lord? Yung talagang ano tawag dito, siguro yung mga matinding persecution sa family, yung sasabing, hindi na kita ituturing na anak kapag ka nagsilbi ka, kapag ka nagtuloy-tuloy ka pang mag-serve sa Panginoon. Meron na po bang ganon? Meron dito eh. Pero praise the Lord, no? Sinabihan ng ganon ng kanyang ama, no, na, sige, tuloy mo pa yung Amapan AJ Church. Lipatan mo na, parang ganun ba yung term? Parang kalimutan mo na pamilya mo kami. Pero you know what? Praise the Lord, no? That was actually Crizel, yung nag-testify po kanina. Praise the Lord. Halos buong family nila, it's in the Lord now. Okay. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Halos buong family po nila nasa Panginoon na ngayon. But then dumaan sa mga trials, no, persecution, challenges, yung kanilang pananampalataya. And ganun po sa buhay ni Paul na sumusulat nito, sabi niya, I am an apostle of Jesus Christ by the will of God. And at this point in time, nasa prison po itong si Paul. At hindi po tayo masyadong nakaka-relate. Sabihin mo nga, mukhang hindi tayo masyadong nakaka-relate. Okay, kasi ang prison dito sa atin, komportable ang buhay. Okay? Ang prison po or ang nasa preso sa atin, no? Kung titignan natin, adat tati makan, adat tati pagturugan. Tama ba? Okay? Minsan pa nga yung nababalita natin yung news, kas lang ang hotel kanu di chay. Preso na ayanda. Diba? Pero kung titignan po natin dito, ito yung time na si Paul ay nasa preso na yung preso na ayan na ngay circular cement. Semento. Okay? Semento po yung nakapalibot sa cement all over. Okay? Yung pinagdalhan kay Paul. Kat ijay nga to na merong hole. Ada iti abot na kaslaman hole. Nga doon nila ibinababa yung mga preso na nilalagay nila doon sa prison cell na yon. At mga nasa 30 or 35 people po yung pumupuno sa ganoong kalaki ng prison kung nasaan si Paul at that time. And did you know that doon sa circular na yon, 180 toilet na. Okay? Wala din pong running water. Walang bed. Doon po sumulat si Paul sa letter na ito. Ada isuna ije prison at the time and he was writing this letter. Kung ikaw yung nasa ganong sitwasyon, diba? Dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, dahil sa gusto mong ma-preachan yung king, gusto mong tumayo no, doon sa trial because you just want to stand for the Lord and to preach the word of God. Kasi si Paul talaga gusto niya hindi lamang doon sa mga mabababa yung katayuan sa buhay, pero hanggang sa kings. He wanted to preach the word of God to them. And kaya nga kahit na pinigilan siya na huwag kang pumunta doon kasi ganitong mangyayari sa'yo, hindi siya nagpapigil because he knows what God wants him to do. And he knows that he will be threatened. Alam niya na mapapahirapan siya. Pero pumunta pa din si Paul because he loved the Lord. Dahil merong nag-aalab. Okay? Nag-aalab sa kanyang puso na pananampalataya para sa Panginoon. And that's why he did that. And kung nandoon ka sa sitwasyon na ganoon, mag-iisip ka ba ng ibang tao? Will you still think of other people? Ni wala kang, di ba, ahan mo nga mo, no, kastam, ibirok mo, paano ba to wala yung mga needs na basic yun di ba? Basic needs na kailangan mo, wala doon. And yet you are thinking about other people. You know? What we are saying here is that Paul experienced problem in his life. Timothy experienced problem in his life as a young minister, pressures doon sa loob ng church, inner struggles niya, nakikita natin sa letter na ito, hindi lamang po yung nawawalan siya ng zeal sa Panginoon, kundi si Timothy nag-i-struggle din siya, na siya ay nag-i-struggle sa mga
passions of the youthful passion. Diba? Meron doon sa Timothy, makikita natin doon yung pagtuturo sa kanya ni Paul na you flee from youthful desires, no? Kailangan takbuhan mo 'yon. So Timothy is struggling also sa mga bagay na 'yon. At meron pa yung time na sinabihan siya din ni Paul na kailangan mong mag-take ng medicine, no? Kasi nga meron din siyang iniindang karamdaman. So he is ill. Merong mga problema, merong mga pagsubok na nararanasan po si Paul. Ay si Timothy. Katulad din ni Paul. May nararanasan mga struggle yan at katulad din natin, okay? Sino po dito ang nakaka-relate sa kanila? Okay? Nakaka-relate ba talaga tayo? No, but of course, at least, okay, sabihin mo nga at least. Sabihin mo sa katabi mo at least, diba? At least nakaka-relate naman tayo na may mga pressures, may mga problema tayong nararanasan, may mga persecution tayong nararanasan. Merong mga pain tayong nararanasan. Sino po dito nakaranas ng rejection? Sino po dito ang nakaranas na tinawanan dahil sa pagpunta sa church? Sino po dito ang nakaranas na criticize, na judge dahil sa kanyang pananampalataya? Sino po dito ang na-accuse ng hindi naman totoo? Diba? You are accused for something that you are innocent about. Diba? So nararanasan po natin yon. May mga problema tayong nararanasan, pero kung titingnan natin dito, sabi niya rito sa sumunod na phrase, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, according to the promise of life in Christ Jesus. Yes, I am an apostle, at ito yung aking mga naranasan, pero sabi niya rito, according to the promise of life in Christ Jesus. Merong promise. Sabihin mo nga sa katabi mo, merong promise. Meron siyang tinitignan, meron siyang focus, and that focus is the promise of life in Christ Jesus. Okay? The promise of life in Christ Jesus. No? Ang sabi niya, meron akong promises in spite of my problems. In spite of where I am right now. In spite na nandito ako sa kulungan na to, nilalamig. In spite na nandito ako sa kulungan na to, nahihirapan. In spite na nandito ako sa kulungan na to, bahong-baho na, walang CR. You can just, hindi ko lang talaga ma-imagine kung anong klase, anong itsura nila doon, anong klase nila doon if you were there in that place. No? Hindi ka komportable. It's not never na naging komportable yung kanyang buhay po doon. Hindi natin alam kung ilang days nga daiso na ijay. Yung place po na yun, doon nila nilalagay yung mga tao that are ready for execution. Malapit nang i-execute, mga tatayo sa trial, no? Doon nila nilalagay yung mga prison na ganoon. And here is Paul. And right now, he's writing this letter to Timothy, thinking of Timothy. Sa mga pagkakataon na ito na siya ay nahihirapan. Pero di ba, sino po sa atin yung aamin na kapag tayo nahihirapan, nagsisell group ka na nga, Lord, di ba nagsisell group naman ako? Lord, di ba nagkukumit naman ako sa church? Lord, di ba ginagawa ko naman ito? Ano pa bang kulang? Bakit ganito? Sino po yung ganun minsan? Diba? Minsan ba ganun din tayo na parang sinusumbat natin sa Lord, ginagawa ko naman yung mga dapat gawin, pero bakit? Nakakaranas pa rin ako ng hardship. Sino po dito ang mga hindi nakaranas ng hardship when they serve the Lord? So alam ko po lahat po tayo nakakaranas po tayo ng problema, but yun nga, ang focus po dapat natin ay yung promises ni Lord at hindi yung mga problema. Okay? Kung sa buhay po ni Paul, makikita natin yung kanya pong binabanggit are the promises of God. Not the problems. Pero minsan tayo, ang palaging talk natin when we are in difficult situation, ang palaging talk natin is the problem. Tama ba? Pag-pray mo naman ako kasi ganito. Alam mo ba, kaste. Ayo, grabe, kaste adi. Diba? Pero, the best thing that we are to do is to stop talking about the problem. Hindi po natin sinasabi na wag ka nang mag-share. It's okay to share, pero hindi naman sana yun ang palaging bukang bibig mo. Pwede mong i-share yun, pero sasabihin mo pa rin, pero ito yung sabi ng word ni God. Amen ba? Okay, yes, I have problem. Ito yung aking nararanasan, pero sabi ng word ni Lord. Or when somebody encourage you with the word of the Lord, when you have shared your problem, say amen. No? Yun yung dapat mo, oo nga yun pala yung promise ni God, and so that is what I will claim. Yun yung aking tatayuan dahil yun yung promise ni God. So instead of meditating on the problem, meditate on the promise of God. Amen po ba?
Instead of yung problema ang ating pong iniisip, yung salita ng Panginoon sana, yung sabi niya nga sa salita niya, meditate on the word of the Lord, or meditate in the book of the law day and night, no? So that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. No? Kung meron tayong problema, anong best na ginagawa natin? Ano ba yung promise ni God pertaining to my problem? Ano ba yung promise ni Lord pertaining sa aking problema ngayon? Kasi di ba sabi niya naman sa kanyang mga salita sa 1 Corinthians, is that in 1 Corinthians 10:13, or 1 Corinthians 10:13, ano sabi niya? No temptation has overtaken you, basahin natin, except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Yes, may mga temptations, di ba? Na mag-quit. May mga temptations, no, na hindi magpatuloy. Pero sabi niya rito, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. No, anuman yung mga trials, anuman yung mga pwedeng naging consequence maybe of our disobedience, anuman yung mga paghihirap, challenges, anuman yung problema na meron ka ngayon, sabi ng word ng Panginoon, He will provide a way out. And then remember this, God is faithful. Okay, God is faithful. Hindi ka niya pababayaan. Kung minsan tayo yung faithless, kung minsan tayo yung unfaithful, di ba? Kung minsan tayo yung nagkukulang ng pananampalataya sa Kanya, pero sabi niya, He will never disown Himself. Even though we are faithless, He will always be faithful. He will always be mananatiling tapat ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ibig sabihin nun, tapat siya sa kanyang mga salita. Sabihin mga tapat siya sa kanyang salita. Okay, tapat siya sa kanyang salita. Ibig sabihin nun, hindi siya nagsisinungaling at hindi niya binabali yung kanyang sinabi. Kung yan ang promise ni Lord na sinabi niya sa iyo, hindi niya yan babalikin. Sabi niya, greater is He that is in you than he that is in the world. Okay, mas greater kung ano ang natanggap mo kaysa kung sino yung nandito sa world na kalaban mo, na kaaway mo. Ano man yung kanyang attack, ibig sabihin nun, kung greater ang nasa iyo, magtatagumpay ka. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. We will still be victorious, no? When we really cling unto the promises of God, when we claim and we stand and walk in the truth of what the Word of God says. Yes, madami pong ipapakita ang kaaway sa atin, may ipaparanas, may ipaparamdam, may ipaparinig ang kaaway sa atin, but those are things that are temporary. Those are accusations, those are lies, and those are deceptions of the enemy. Nang sa gayon, maging blurred sa iyo ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Ang paniniwalaan mo, yung nakikita mo, ang paniniwalaan mo, yung naririnig mo, ang paniniwalaan mo, yung nararamdaman mo, yung emosyon mo. Okay? So, mga young people, or hindi lang young people, pero ito nga, sa ating pong pananampalataya, lalo na sa mga young ngayon, no? Very high ang emotion. Sino po umaamin? Very high ang emotion. Na pag meron tayong nararamdaman, kung ano yung nararamdaman natin, yun yung mas nananagumpay kaysa kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. But I do believe na habang tayo po ay nakikipag-journey sa Panginoon, meron man tayong failure that we are allowing our emotions overcome the truth of the Word of God in our life. I do believe na sa pagdaan ng mga panahon na tayo po ay natututo. Sabihin mo sa katabi mo, matuto tayo. Okay? Na tayo po ay natututo na ito yung mga nangyari, ito yung ginawa natin, na failing natin, we cling into our emotion and we didn't depend on the Word of God. Hindi naging maganda yung naging result. No, natuto na tayo doon. That's why babantayan natin. Alam mo na kapag ka ikaw may naranasan kang blessing galing sa Panginoon, kapag ka may naranasan kang breakthrough galing sa Panginoon, hindi ka magre-relax.
Kasi alam mo na pwedeng gamitin ng kaaway yung mga tao sa surrounding mo, katulad ng na-share kanina sa testimony, di ba? Okay na di ba? Na on fire sa Holy Spirit, tapos biglang may offense. Biglang yung mga tao gagamitin ng Panginoon to again, to let you go down again, no? Para ikaw, bumaba ulit sa iyong pananampalataya. And that is what the enemy is doing. So sabihin mo sa katabi mo, kailangan maging mapagmatsyag ka. Okay, sa English, tap na short, be alert. Be alert, no? Agsipon tayo because the enemy is roaring around, seeking whom he can devour. Ibig sabihin, ang kaaway nandyan yan, kahit ngayon pangalan, di ba? Di ko na dagbit-bitin, ijay ko rimat-mat mo. No, seeking to steal the word of God, seeking, no? Na meron siyang nakawin sa'yo. And of course, the very precious thing that the enemy wants to steal from you is the word of God. The enemy wants to steal from you the word of God, your faith, yung love mo sa Panginoon, yung joy mo sa Panginoon, yung joy of your salvation, no? I-steal niya yung joy of your salvation. And when that happens, tuloy-tuloy na mga bagay-bagay na sa buhay mo na nakawin ng kaaway. Diba? Kasi ang joy natin sa Panginoon, that is our strength. That is our strength to continue. Para magpatuloy tayo, that is our strength to do what God wants us to do. So madami pang promises ang Lord sa buhay ng bawat isa. Yung sabi niya, have I not commanded you, be strong and courageous? Dahil sasamahan kita saan ka man pumunta. I will go wherever you go. Ang daming promises si Lord, I will supply all your needs, no? Through Christ, no? I can do all things. Tama ba? I can do all things through Christ who strengthens me. So, pamamagitan ng Diyos, sa pamamagitan ng kilos ng banal na Espiritu sa buhay po natin, makakaya po nating magawa ang mga bagay-bagay para sa Panginoon. So, ano pong i-meditate natin? Is it our problems? Ano po? It's the promises of God. So, yes, I have the problems right now. I am undergoing this trial. I am undergoing these challenges. I am undergoing this pain. But I have the promises of God. Amen ba? I have the promise of God and I will stand in the promise of God. And number 2, I have faith over failures. Yes po. Maamin tayo na may mga failures tayo. Tama ba? Umaamin tayo na minsan dahil sa ulit-ulit na tayo ay nagpi-fail, parang sabi natin, tigil na ako. Okay, parang sabi natin, stop na ako. But, ito yung sabi niya dito sa verse 3 to, basahin po natin, verse 3. Mag-start tayo sa 2. To Timothy, okay, to Timothy, basahin ko na lang dito po. A beloved son, okay, sabihin mga beloved son. Ayan, so dito po, Timothy is having a hard time or nasa low siya ng kanyang pananampalataya and Paul is encouraging him. Sinasabi niya rito yung kanyang affection sa kay Timothy. Sabi niya, to my beloved son. Okay, sino na pong nagsabi sa inyong I love you, sister, I love you, brother. Okay, brotherly and sisterly love. No? Kung hindi pa po natin nasabi, sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Okay, nasa agape po tayo. Ano man yung pinagdadaanan mo, may nagmamahal sa'yo. Sabihin mo nga sa katabi mo, ano man pinagdadaanan mo, may nagmamahal sa'yo. Okay, of course, God, first and foremost, pero meron po tayong kapatiran, nagpipray po para sa bawat isa. Know this, okay? Kung akala mo may pakialam sa'yo at walang nananalangin sa'yo, sinasabi ko po sa inyo, meron. Sabihin mo sa katabi mo, gungun na meron. Meron pong nananalangin para sa inyo. The thing is that hindi mo lang alam. They are praying for you kasi hindi binabroadcast that they are praying for you. But someone, maybe katabi mo, maybe nasa harap mo, maybe nasa likod mo, maybe it's a member of your family, they are praying for you. Maybe a friend of yours, they are praying for you. So somebody cares. So titingnan po natin dito, sabi ini-encourage ni Paul si Timothy, to Timothy, a beloved son or my beloved son. Hindi po niya biological na anak pero spiritual na anak. Sabi niya, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. I thank God whom I serve with a pure conscience. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon or sa Diyos as my forefathers did, as without ceasing
I remember you in my prayers night and day. Okay, so Paul is telling Timothy, Timothy, baka nakakalimutan mo, baka hindi mo alam, baka hindi ka aware, I am praying for you night and day. I am praying for you night and day. Pwede, meron ka bang masasabihan ng gano'n? Meron ba tayong pinag-pray night and day dyan? That you can tell that person, you know what, I'm praying for you night and day. And then sabi niya rito, no, greatly desiring to see you. Gustong-gusto kitang makita. Being mindful of your tears. Alam na alam ko yung mga iniiyak mo. Naiisip ko kung ano yung mga rason kung bakit ka umiiyak, that I may be filled with joy. Gusto kitang makita dahil gusto ko na mapuno ako ng kagalakan pag nakita kita. When I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded is also in you. So sinasabi niya kay Timothy, alam ko, merong pananampalataya dyan sa puso mo. Alam ko, yes, you may be are struggling, yes, you may be are down right now, pero you have that faith in you. Paul is telling Timothy, I believe there is yet that spark in your heart. There is yet that faith in your heart. Na meron pang pananampalataya, dyan sa puso mo. So, Paul is encouraging Timothy sa pagkakataon po na ito, whatever are those things na gustong magpabagsak sa iyo, anuman yung rason kung bakit ikaw naglalaylo sa iyong pananampalataya, I still believe in you. Sabihin mo sa katabi mo, I believe. Okay, I believe there is yet faith in your heart. No? May pananampalataya dyan sa puso mo, and you just have to fan the flame of that faith, no? Fan the flame of that, passion for the Lord, no? You just have to find the flame of your passion for the Lord. So tayo po mga magkakapatiran sa Panginoon, instead of criticizing one another, instead of dalaw-dalaw iti bawat maysa, no, anya iti mangyari, anya iti faith na dati kapsat tayo, no, kasi may makikita tayo na pagkukulang ang bawat isa, tama ba? May makikita po tayo na parang sa standard natin hindi naaayon yung standard nila o yung ginagawa nila. Tama ba? May mga bagay po tayong pwedeng i-criticize sa mga kapatiran po natin. Pero, instead of doing that, no, instead of criticizing yung kapatid mo, what if you would just talk to that person kung meron kang nakita, and then you build that person's faith. No, i-build up mo siya sa Panginoon instead of talking sa iba kung anong nakikita mo pagkakamali ng taong yan. Instead, what if you talk directly to that person and tell that person, alam mo, naniniwala ako that you can do this. No, alam ko that kaya mong gawin ito. Itong bagay na ito, there is yet more to be improved sa area na ito. And I know that you can do that. Okay, so pangatlo po, I have the Holy Spirit to defeat my flesh. Okay? So, titignan po natin sa verse 7, no, after ng atin pong key verse kanina. Sabi niya sa verse 7, basahin natin, go. Ayan, for the Spirit of God that He gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Sabihin mo nga, thank you, Holy Spirit. Yon, ang Holy Spirit po na natanggap natin, that is dwelling in us, no, kapag ka ikaw po sinuko mo yung buhay mo sa Panginoon, and you have received Him as your Lord and Savior, the Holy Spirit comes upon you. And you have received the Holy Spirit, and the Holy Spirit made you as His temple. Nananahan na po ang banal na Spirito sa inyo, at dahil nananahan ang banal na Spirito sa inyo, sabi niya rito, the Holy Spirit is the one that can defeat your flesh. Sino po dito ang nag-i-struggle pa sa flesh niya? Wala. Ibig sabihin, patay na lahat ng kausap ko dito. Wala nag-i-struggle as long as we are alive. As long as tayo po ay buhay pa, nag-i-struggle tayo sa flesh. Kasi nandito tayo sa flesh, so we are struggling in the flesh. Lahat po ba tayo umaamin na may mga struggles tayo sa ating mga flesh? May mga bagay-bagay tayo na ayaw naman nating gawin dahil alam natin na ayaw yun ni Lord. Kinoconvict tayo ng Holy Spirit, but still, nagagawa natin. May mga bagay-bagay ba tayong naririnig sa Panginoon na dapat yun yung ginagawa natin, but still, hindi natin nagagawa?
because of the flesh. Okay, because we are struggling in the flesh. Pero, okay, sabihin mo sa katabi mo, pero. Okay, may pero po. Sabi niya rito, the Holy Spirit that you have defeats the flesh. Okay? Sabi niya sa Romans, eto nga, yung sa verse na to sa nabasa natin also in Romans 8:12-14. Akala ko maikli lang ito. Bakit biglang ano yung oras natin? Romans, this is last, Romans 8. And can I call the worship team here? Romans 8:12. Worship team po dito sa harap. Okay, therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live according to the flesh. Nababasa po niyo ba? Okay. 13 na dyan. For if, sige. Therefore, brothers, okay po, sige. Okay. Sige, basahin po natin lahat. Therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh, to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you will have the peace of the body, you will live. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Ayan, amen. So sabi niya po dyan, na hindi daw po tayo, wala po tayong utang to live in the flesh. Hindi po tayo debtors to our flesh, to live according to what our flesh desires. Han tayo ngayon nga pa obligado nga mangsurot, sabihin mo sa katabi mo, hang kang obligado. Pero napapansin mo, ba't parang mas doon yung gustong nagagawa mo, di ba? Hindi ka obligado para sundin yung sinasabi ng flesh mo. Okay, you are not obligated. Wala kang utang sa flesh. Wala kang utang sa flesh mo to obey what your flesh desires. Pero sabi niya rito, dahil nasa iyo ang Holy Spirit, sabihin mo nga, thank you, Holy Spirit. Dahil nasa sa atin ang Holy Spirit, anong sabi niya rito? We can put to death. Sabihin mo, put to death. We can put to death. Ibig sabihin, pwede mong patayin. Hindi ikaw, okay? Hindi po natin sinasabi na tayo ang makakagawa. Hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili. Hindi po natin kayang makawala doon sa bondage ng kaawa. It's only by the Holy Spirit. But it's because you have received the Lord Jesus Christ in your life, unless you did not. But if you have received the Holy Spirit or you have received Jesus Christ in your life, and you have received the Holy Spirit sa iyong buhay, and the Holy Spirit is dwelling in you, and the Holy Spirit made your body as His temple, you can put to death the deeds of the body. You can put to death, kaya po nating patayin kung ano man yung kagustuhan ng flesh. Because greater is He that is in us than he that is in the world. Okay, greater po. Wala po tayong obligasyon sundin ng ating flesh. We have the obligation, or we have this power coming from the Holy Spirit. We have the grace of God. We have the empowerment coming from the Holy Spirit that says we have the authority and we have the ability to put to death the deeds of our body. Yung flesh natin. Kaya po natin yan. Minsan kasi ang pinapaniwalaan natin, okay lang kasi light lang naman ito. Okay lang kasi minsan lang naman siguro. Pero alam bang nangyayari sa minsan? Nagiging 1 week. Nagiging madalas. Okay lang kasi ngayon lang. Siguro sa next month, ito nang gagawin ko. Ay, nakaka-relate ba? Ngayon lang, siguro last na to. Pero next week na talaga. Last na tong araw na to. Bukas na talaga, Lord. Because we believe that we cannot. Because we believe na hindi natin kaya. Pero sana ngayon, paniwalaan mo, the Holy Spirit that is living in you is powerful than the flesh. It's more powerful than the flesh. So, tayo po tayong lahat. And let us allow the Holy Spirit to have its mighty working power in our lives. No? Hayaan po natin na kumilos ang banal na spirito sa ating mga buhay ngayon. Seeking Him right now. Allowing Him na dahil niredeem na tayo ng Panginoon, binayaran tayo ng dugo ni Jesus. Amen ba? Sino po dito nakaka-relate that you were bought at a great price?
that you were bought at a great price. Right now po, can we just focus on the Lord right now? And as we sing to the Lord, nasabi natin, Holy Spirit, come, or let the fire fall down on us, no? As we meditate on those lyrics of the song, hayaan po natin that the Holy Spirit would minister to each and every one of us today. Let us come before the Lord with humility na sabihin natin, Holy Spirit, I need you. Can we say that word, Holy Spirit, as you close your eyes? Say, Holy Spirit, I need you. Hindi po natin kaya ito without the working of the Holy Spirit. Hindi po natin kayang maglagablag sa Panginoon without the power of the Holy Spirit at work in our lives. So that nahilingin po natin, Holy Spirit, help me. Holy Spirit, come and move in my life. Holy Spirit, I need you more than yesterday. Holy Spirit, I need you more than never before that I have experienced you in my life. Can we just come before the Lord and pray? Let's come to God and